celestial King. Power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? Wonderful power in the blood. There's power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There's power, wonder-working power in the blood of the wonder-working power in the precious blood. Precious blood of the Lamb. Precious blood of the Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Farther than the mountains, great like the fountain, flows sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgression, sin is greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By it I have been pardoned, saved to the uttermost. Chains have been torn asunder, giving me liberty. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Farther than the mountains, sparkling like a fountain, flows sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgression, sin is greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His At magandang gabi po sa inyong lahat. As we begin our prayer meeting sa gabing to, nagpupuri tayo sa Panginoon dahil muli ay sa pagkakataong pinagkaloob niyo ulit sa atin ng Panginoon to have our prayer meeting. Kahit nasa tahanan tayo ngayon, ay sa privilege muli to pray to our mga prayer item, our prayer requests, and lumapit muli sa trono ng biyaya ng Panginoon na alam natin ang mga panalangin natin ay siguradong at alam natin na siya tutugon at siya sasagot nito. Kaya tayo nagpupuri muli sa Panginoon dahil kahit na nasa gitna tayo ng pandemic, ay mapasalamat tayo dahil kahit nasa tahanan tayo, is a great thing to worship our God and to glorify our God through our prayer time. And nawa ay before our prayer time, ay magkakaroon muna tayo ng ating short exhortation to give us a challenge by His Word. And before we start, i-open muna natin to sa panalangin. Tayo manalangin.
Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri sa inyo at dinadakila ka namin, Ama, dahil sa yaman ng iyong biyaya, Panginoon, ay ang iyong mga anak ay kahit nasa gitna kami ng pandemya at nasa tahanan kami, ay nakapagtipon-tipon kami na may isang spirito at isang hangarin, Panginoon. Dahil alam namin na kayo ang Panginoon na sumasagot at tumutugon, Lord, sa lahat ng aming mga hinaing. Kaya purihin kayo sa iyong kabutihan, Panginoon, dahil naging pribilehiyo ito, Lord, sa amin dahil sa iyong yaman ng iyong biyaya, dahil sa kaligtasan na pinagkaloob niyo sa amin. Dahil dito ay malaya kami lumalapit sa inyo. Purihin ka, Panginoon, sa oras ito, before our prayer time, as we ponder to your words, Lord, may fill us with your Holy Spirit. Dalhin niyo kami sa katotohanan, mangusap muli kayo, at kayo po ang bigay ng karunungan, Lord, sa paghahatid muli ng iyong mensahe, Panginoon. Empower me, Lord, at anuman, Lord, ang mga pagkakasala na gawa po namin sa iyo at pagkakamali. Patawarin niyo kami, linisin niyo kami sa iyong harapan, at tanggapin niyo muli aming sarili bilang hayong buhay, Panginoon, na sumasamba at pumupuri sa inyo sa oras ito. Dakila po kayo at ito lang sa dalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan. We all, sa lahat tayong mga tao, lahat ng tao ay hinahanap ang tunay na kasiyahan sa buhay na ito. We all find true joy in this life. Patuloy na tayo, bilang tayo, nagsisikap tayo para pagdating ng panahon ay maging masaya tayo. And maraming bagay ang ginagawa natin to find that our true joy. And in times, tinahanap to sa trabaho, sa pangarap, sa pera. Yan kasi pag walang pera, in times, nakakalungkot talaga. Times, ganun yung mentalidad natin talaga. But, saan ba talaga ang tunay na kasiyahan ng buhay na to? Kasi, dito tayo, ito yung hinahanap ng tao. Ito ang hinahanap din natin. And, many people, or many of us, we try to find true joy sa maling bagay, sa maling lugar. And, kaya dito in times, yes, kakaroon ka ng saya nga, bibigay nga sa'yo ng kagalaan, but hindi to permanent or temporary lamang. Kaya in times, nagsisikap tayo, nagsisikap tayo in times, maharap tayo sa ibang tao ng kasiyahan, but bandang uli, sandali lang, temporary lang. Hindi to permanente. Kaya, dito natin pag-aaralan sa gabing to, the true joy of a Christian. Kasi ano ba meaning ng happy? Happy means feeling or showing pleasure or contentment. Ito yung nararamdaman natin. Nararamdaman natin na di tayo nakakontento, nagbibigay sa atin ng kasiyahan. O nagbibigay sa atin ng lubos na kagalakan kahit anong bagay na nangyayari sa buhay na to. And dito natin makikita sa buhay ng psalmista to, in Psalms 146, verse 5. Dito makikita niyo yung psalmista to, nakita niya yung tunay na kagalakan sa sinabi niya in verse 5 in Psalms 146, verse 5. Ano sabi ng verse? In Psalms 146, verse 5. Pag binuksan natin ating Biblia, ito yung sinabi. Happy is he who has the God of Jacob for his self, whose soul is in the Lord, his God. Dito nakita niyo yung buhay ng psalmist mismo. Yung author nito, hinanap niya tunay na kagalakan. Saan? Sa Panginoon lamang. Ito yung tunay na dito makita natin ang tunay na kagalakan. Makita lamang to sa ating Diyos. The true quest to find our true joy of our we as a people is finding only to our God only. Now, bilang tayo, tinubos ng Panginoon, niligtas tayo ng Panginoon, niligtas tayo dahil sa biyaya ng Panginoon, the foundation of our joy is to our God only. To Him only. Kasi mismong psalmist ito, tinuturuan tayo ngayon na siya mismo, ang source ng happiness niya, ang source ng kagalakan niya, ay sa Panginoon lamang. How?
pinakita ng salmista to na ang Panginoon niya ang kagalakan niya? Una, makikita niya in verse 5, sabi dito, happy is he who has the God of Jacob for his help. Unang matutunan natin po dito, sa gabing to, ang tunay na kagalakan ng isang Kristiyano ay makita lamang sa Diyos pag siya, or by finding his help from the Lord only. Ito yung matutunan natin, na in every troubles of our life, kahit anong pinagdadaanan mo, may kagalakan ka dahil kung ang Panginoon ang hinahanap natin na tutulong sa atin, then we will find a true joy even in the midst of trials. We will find our God as our helper. Ito yung tuturo ng psalmist ito. Kung mabasa niyo ang Psalms 146, as you read Psalms 146 verse 1, 2, 3, sabi ito, praise the Lord, O my soul. While I live, I will praise the Lord. I will sing praise to my God while I have my being. Do not put your trust in prince, nor in the son of man, in whom there is no help. Verse 4, his spirit departs, he returns to his earth. In that very day, his plans perish. In times, may mga pagkakataon tayo na nagdedepende tayo, nagtulong sa atin, naghahanap tayo ng tulong saan? Sa malapit sa atin. At ito yung tuturo ito sa saan na to. Na huwag kang magtitiwala saan? Sa prinsipe, sa tao, na natutulong sa'yo. Bakit? Ba't yun yung tuturo niya? Kasi, hindi sila permanente mabuhay sa buhay na to. Mawawala sila, kukunin sila. And, ito yung pinapaalala sa atin ng psalmist. Huwag ka magtitiwala sa tao. Huwag ka magtitiwala na tutulong sa iyo ang tao. Huwag mo ilagak doon yung pagtitiwala. Intais, huwag din ilagak ang pagtitiwala natin saan? Sa kayamanan. Intais yan din. Na intais, pag may pera, ay alam natin may tutulong sa atin, may pera tayo. Kasi kung last time, pag-aralan natin, tinuro ni Solomon, na wag mong ilagak yung pagtitiwala mo sa kayamanan. Dahil pag doon mo nilagak yung pagtitiwala mo, doon mo nilagay yung pagtitiwala mo sa kayamanan, then, nagkakaroon ka ng maling security. In times, kahit may pera ka, hindi rin nagbibigay ito ng kagalakan. In times, ito rin sa mga kwento ng mayaman. Ito pa yung times na nagbibigay sa ng stress eh. Nag-aalala sila sa kailang kayamanan. Kaya, tinuturo na sa amin na ito, huwag ka magtitiwala doon, huwag ka magtitiwala sa tao, huwag ka magtitiwala sa kung sino man na tutulong sa'yo. But ilagak mo ang pagtitiwala lamang sa ating Diyos. Ganun din tinuturo ni Jeremiah. In Jeremiah chapter 17, verse 6 to 7, in Jeremiah chapter 17, verse 6 to 7, sabi ito, for he shall be like a shrub in the desert, and shall not see when good comes, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt and which is not inhabited. That's the sabi ng verse 6. Sabi dito, in verse 5, thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man, and makes flesh in his strength, whose heart departs from the Lord. Ang sabi ng verse 5, kung tayo titiwala sa tao, sa kalakasan natin, kung saan man tayo titiwala, di natin nilalagak ang pagtitiwala natin sa Panginoon. Or mas tiwala tayo sa ibang tao na doon natin nilalagay tiwala at tulong sa atin, then you fail. You fail on that matters. Then parang tinuring kang isang halaman na tinanim sa isang gitna ng disyerto na walang mabubuting mangyayari. Walang mabuting mangyayari sa ating buhay kung doon mo ilalaga ang pagtitiwala mo na alam mo ang tao lang tutulong sa'yo. But sabi ng verse 7, kung sa Diyos mo kinagkatiwala ang lahat,
sa Diyos mo, na alam mo, na tutulong sa atin, nilagay ang pagkitiwala mo. Ang sabi ng verse 7, "Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord." Bakit? In verse 8 sabi, "For he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes, but its leaf will be green, and it will not drought, it will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit." Para kang tinanim, sinabi ng verse 8, ng Jeremiah chapter 17, verse 8, na para kang tinanim sa tubig. Na yung ugat mo, kakapit, at sa gitna ng katuyuan, mag-spread out yung ugat mo, sa gitna ng pagtuyot, hindi siya mangamba, hindi siya matakot, kundi lalo pang mamumunga. Ganon, pinapakita, tinuturo sa atin ng Panginoon kung sa Panginoon ka nagtitiwala. Sa Panginoon ka hingi ng tulong. Sa Panginoon tayo tatawag lamang. May mabuting mangyayari. Ito yung kagalakan natin dapat. Kaya sabi dito in Proverbs chapter 16 verse 20, "Whoever trusts in the Lord, happy is he." Yan, nakita niyo yung foundation ng kagalakan ng isang Kristiyano? Kung ang Panginoon ang tutulong sa atin, ito ang foundation ng kagalakan natin. As we find our God, by finding our God as our helper, then you will find true joy in this Christian life, in this life. Hindi sa kayaman, hindi sa tao, hindi sa lakas natin, kundi nagtitiwala ka lamang sa Panginoon. Kaya sabi ng Psalm 34 verse 8, nasabi doon, tunay, nasabi ng Psalm 34 verse 8, that blessed is the man who trusts in the Lord. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in the Lord. May kita mo at matitikman mo yung kabutihan ng Panginoon sa lahat nagtitiwala sa Panginoon. Yung magandang paalala sa atin ng Panginoon eh. Alam niyo, sa gitna ng nangangamba ang tao, tayo nangangamba sa sakit na COVID-19, kung ano man bagay na kinakatakutan natin, pinag-aalalan natin sa buhay na to. Kung tatawag tayo sa Panginoon, aasa lang tayo sa Kanya at magtitiwala lang tayo sa Kanya na siya tutulong sa atin, then you will find true joy in the midst of this fear, in this life. In the midst ng mga may banta sa buhay natin, mga trouble sa buhay na to, magiging magalak ka. Kasi ang Diyos ang tutulong sa atin. Kaya sabi na in Hebrews chapter 13 verse 6, sabi in Hebrews chapter 13 verse 6, sabi ng tayo sa Hebrews, New Testament, Hebrews chapter 13 verse 6, sabi ito, "So we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear, what can man do to me?" The Lord is my helper. Wala dapat tayong katakutan. Wala ka dapat pangambahan. Wala tayong pangambahan. Kung ang Panginoon natin ang tutulong sa atin, ilalagak natin, pagkitiwala natin sa Kanya lamang. Dito, may kita natin ang tunay kagalakan at kasiyahan ng buhay ito. Contentment ng buhay na to. This is how Christian living works. Ito dapat ang sinasabuhay natin. Patuloy na nagtitiwala sa ating Diyos, patuloy na nilalagak ang pagkitiwala na siya lamang tutulong sa atin. Kasi David talaga pinamaganda example talaga eh. In Psalm chapter 63, verse 7, and verse 7 said, sabi ito, "Because you have been my help, therefore in the shadow of your wings
I will rejoice. Dahil ang Panginoon na tumutulong sa kanya lamang, kahit nasa gitna siya ng wilderness, si David nito, sabi niya, I will rejoice in your shadow of your wings. I will rejoice in your protection, Lord. Sabi ni King David. Ganun si King David. Yan, si King David sa experience niya sa buhay. Alam niya kung saan may kitang tunay na kagalakan. Sa gitna ng may banta sa kanya, sa gitna tumatakas siya rito, nasa wilderness siya. Nagagalak siya, nagkasaya siya. Dahil alam niya, pinoprotektan siya ng Panginoon niya. Dahil alam niya, tinutulungan siya ng Panginoon. Kaya napakasarap ng buhay Kristiyano natin kung ang Panginoon ang pinagkakatiwalaan natin na tutulong sa atin. And last, natutulong sa atin ang verse na to. As we continue, sabi ng verse 5, Happy is he who has the God of Jacob for his self, whose hope is in the Lord his God. And this is the last na natuturo sa atin. By finding his hope from the Lord only. And ito ang tuturo sa atin ang last. Kung ang Panginoon lang natin ang ating pag-asa ng buhay na to, then you find the true joy of this Christian life. Dahil ang meaning ng hope kasi, it means anticipation, something will happen that is better. Na kahit alam mo sa panahon natin ang pangit nangyari, alam mo may magandang mangyayari. Bakit? Dahil sa Panginoon na pinagkakatiwalaan. Nanilagak natin ang ating pag-asa lamang sa Kanya. Ganun ang Christian living natin. Ang tanging pag-asa ng buhay na to, ang tanging pag-asa ng bawat tao ay ang ating Panginoon lamang. Ang Panginoon lamang ang ating pag-asa. Kaya buhay ito yung pag-asa natin. Buhay yung kagalakan natin dahil nanatiling buhay ang ating Panginoon. Nanatiling buhay ang ating pag-asa. Bakit? As you read this verse, sabi ng verse 6 to 9, sabi dito, verse 6 to 9, sabi ng Psalms 146, verse 6 to 9, sabi dito, Who made heaven and earth, the sea, and all that is in them, who keeps truth forever, who executes justice for the oppressed, who gives food to the hungry, the Lord gives freedom to the prisoner, the Lord opens the eyes of the blind, the Lord raises those who are bowed down, the Lord loves the righteous, the Lord watches over the strangers, He relieves the fatherless and widow, but the way of the wicked He turns upside down. Kaya manatiling pag-asa ang Panginoon dahil ito kayang gawin ng Panginoon. Kaya na tayong palayain, kaya tayong bigyan ng tamang hustisya, tagapaglikha siya, tapat siya kung anong sinabi niya, totoo siya, hindi nagsisinungaling ang Panginoon, kaya niyang pagalingin ang lahat ng bagay. Mahal niya ang mga magtuwid. Palagi niyang iniingatan to. He comforts sa mga taong nangungulila. Ano ba? Ang lahat ng plano ng mga samantao ay hindi magtatagumpay. Kaya ang sarap na ang pag-asa natin ang Panginoon lamang. Walang ibang pag-asa lamang kundi ang Panginoon na nanatiling buhay pang walang hanggan. Kaya tunay yung pag-asa ng isang mananampalataya, buhay palagi. Ang Panginoon natin, ang tunay na ating pag-asa lamang. Kaya palagi tayong buhay ang kagalakan natin dahil ang Panginoon na namatay para sa ating mga kasalanan ay hindi na natiling patay. Kundi nabuhay muli siya at siya'y bumalik sa kanyang kaharian. Kaya patuloy na nanatiling buhay ang ating pag-asa. Buhay ang kagalakan, buhay ang kasiyahan. Na kahit alam mong marami nangyayari sa buhay ito, manatiling may pag-asa ang buhay. Dahil meron tayong Diyos na pinagkakatiwalaan na tutulong sa'yo, tutulong sa atin. Ano mang pangambahan mo,
Just believe on Him. Just trust on God. Just lay your hope on Him only. Even in the midst of these trials, in the midst of your worries, in the midst of your sa mga bagay na hindi nagiging patas ang lahat nangyari sa buhay na to, still, magiging masaya ka, magiging magalak ka pa rin. Magiging kontento ka sa buhay na to. Dahil sa Panginoon mo to, may kita lamang. Kaya sabi ni Rick Warren, what gives me the most hope every day is God's grace. Knowing that His grace is going to give me the strength for whatever I face, knowing that nothing is a surprise to God. Ito yung sinabi ni Rick Warren. Wala nang hindi masupresa ang Panginoon. Dahil sa kanyang buhay, sa kanyang lakad sa buhay na to, patuloy ang biyaya ng Panginoon na yan. Kaya mga kapatid, kung anong mga pinapangambahan natin, nalulungkot ka man, na-stress ka man, dahil sa bagong normal na buhay na to, ito na yung bagong normal nga daw. Remember that. Hindi mananakaw ang ating kagalakan kasi yan. Hindi ka man makagala ngayon, hindi ka man makalis ngayon. Limitado ang galaw mo dahil sa quarantine nangyari sa ating bansa. Hindi matapos ang kagalakan natin kasi yan ang contentment ng buhay ito. Dahil makikita lang to kung ang foundation natin ang ating Panginoon. Na siya ang tutulong sa iyo, na ating pinagkakatiwalaan naman, at pag-asa natin ang buhay na to. Kasi, kung sa Kanya mo hinanap to, kung sa Kanya lamang ang ating pag-asa lamang, alam mo sino ba nananghati dito? Tayo ba? Hindi. The most glorified na kung ang Panginoon ang pinagkakatiwalaan natin, at sa Kanya lamang ang ating kagalakan, at ating pag-asa, ang Panginoon ang nananghati dito. Kaya sabi ni John Piper, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Yan nawa, in the midst of this life, na ito na yung bagong pamumuhay natin ngayon, lay our foundation to our God only. Then you will find true joy in this life. Hindi sa mga bagay na situation na pinagdadaan natin, kung anong meron ka, hindi doon nakikita tunay na kagalakan. But sa Panginoon lamang natin nakikita tunay na kagalakan ng ating pag-asa, ng ating tutulong sa ating buhay na to, na ating pinagkakatiwalaan lamang. Happy is he was the God of Jacob for his son, whose hope is in the Lord is God. Ngayon, lalapit tayo sa trono ng biyaya ng Panginoon. Magpapakumbaba muli tayo na lahat ng alam natin, lahat ng ating mga panalangin, ating mga hinaing, anuman yung mga hilingin natin sa trono ng biyaya ng Panginoon, magagalak ka, magiging masaya ka. Dahil alam mo, ang Panginoon ang tutulong sa iyo. Dahil ang Panginoon ang ating pag-asa, nilalapitan natin ngayon. Tunay siyang Panginoon na tinutupad ang kanyang mga pangako. At alam natin, sa tamang oras, sa tamang panahon, nakakatanggap tayo ng biyaya at kahabagan sa lahat ng ating mga panalangin na ating nilapit sa Kanya. Kaya muli, purihin ang Panginoon sa gabing to, at huwag tayong mangamba. Magtiwala lang sa Panginoon, maging masaya lang, dahil alam natin, buhay ang Panginoon ng ating pag-asa lang. Tayo ay manalangin. O purihin ka, Ama, sa oras ito. Purihin ang iyong pangalan na patuloy namin pag-asa at aming pinagkakatiwalaan, Panginoon. Napakasarap, Panginoon, magtiwala sa inyo at patuloy na ilaga ang aming pagtitiwala at aming pag-asa lamang sa inyo. Dahil dito na makikita ang tunay na kasiyahan, kagalakan ng buhay na ito. Lord God, we thank you for everything you have done, Lord, in our life. And we know na ang lahat na nagtitiwala sa inyo ay
napakasayang tao dahil alam namin, nakikita namin, matitikman namin ang iyong kabutihan, Panginoon. Lord, patuloy na tulungan niyo kami kung ano man, Lord, ang mga kinakatakutan namin sa buhay na to at ano man, Lord, ang mga bagay na nagbibigay sa amin ng kalungkutan at nawawala sa aming isipan, Panginoon, na patuloy na ang aming kagalaat kasi yan ay patuloy na buhay ito dahil ang Panginoon namin ay nananatiling buhay na aming pag-asa, na aming Panginoon, na aming pinagkakatiwalaan, natutulong sa amin. Lord, salamat po, Ama. At patuloy kayo, Lord, na malhati, Panginoon, sa oras ito, sa mga panalangin na ito, nilapit po namin sa inyo, at purihin kayo sa gabing ito. Tingatan niyo kami sa aming gawain po ngayon, Panginoon. Purihin ka, ito lang sa dalang, sa dakilang pangalan ni Jesus, namin sa aming tagapagligtas. Amen and amen. Purihin ang Panginoon, at malhati po ang Panginoon sa ating paglapit muli sa kanyang trono ng biyaya.
Amen.